mamanong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. This program is brought to you by Christina's Resort, Starboard Inn, Angel Resort, CCDI, Computer Communication and Development Institute, Westex Institute of Technology, Nick's Resto Bar, Hershey's Food and Refreshments, LJ Aqua Farm and Resort, Vinya Soto Resort, Solis Institute of Technology Bulat, Derm Pure Aesthetics, Lucky Land Resort, VLD Hometel, Victorino Bitong Daria. Yes, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. And today is July 8. Opo. At syempre, makakasama ko man giraray ang satuyang napakagandang si Kumaring Dante. Good morning, Kumare, and welcome sa Kaagapay sa Umaga. Yes, isang mapagpalang umaga. Good morning, Province of Sorsogon. Good morning, City of Sorsogon. Usog pa ka. Sorry ha. Good morning, City of Sorsogon, Bacon East and West District. Sorry no. Inaayos ng ating ang ating camera. And syempre, sa mga may birthday, happy birthday. Sa may mga anniversary, happy anniversary. Sa may mga fiesta, happy fiesta. And of course, good morning po dyan sa mga taga-Balete. Mare? Yes, Mare. And syempre, sabi nga ni Mare, sa mga nagsisi-birthday ngayon na bulan in July, happy birthday. And sa gabos po na yaon dyan sa West District, East District, Bacon District, magandang umaga po at magandang buhay sa ating lahat. Sa Yes. oras na naman po na magkakairibahan kitang ngunya na aldaw. And ang tamang oras sa buong kapuluan is alas 7. Medyo late po kami dahil sa kanina napakainit nang tayo'y umalis ng bahay. Pagdating natin dito sa estasyon ay umuulan. Kaya ingat-ingat po dahil naman uso na naman ngayon ang fever at sipon. Yes, and syempre Mare, mapapanood po tayo live via Facebook Yes. page ng ating Bicol TV Sorsogon, and of course sa YouTube? ating mga YouTube and sa ating mga personal accounts, Mare. Yes. And sa gabos po na gustong magpaabot sa indang mga sentimiento, sa indang mga isi-shoutout, open po ang aming personal account, ang FB account po namin. And syempre Mare, hindi lang 'yun hindi lang shoutout po. And shoutout nyo rin po kung ano po ang mga dapat na i-topic natin kung diyan sa inyo po may mga konting problema sa mga barangay, no? Para at least mabigyan natin ng attention or mabigyan ng attention ng inyong mga barangay officials or ng ating mga kinauukulan, no? And sana hiling natin Maring Dante sa panahong ito ay kailangan naman sigurong ibalik natin ang barangay curfew. Sa dahilan na naman na halos minor de edad na naman po ang nasasangkot sa mga kawatan. Ngayon, Mare? Yes. Opo, kaso hapon yaong kita sa RHU. Good morning kay Dr. Halyeg, sa mga mabuoto na staff, kay Dr. Bailon. Good morning po sa Indogabos dyan. Saludo po sa Maray na Serbisyo na kung saan 5 kabataan kay bahanan sa indang mga magurang na nagpapamedical. Sabi ko, na-identify ko yung dalawa, so sad. I think 3 years ko itong nakilala, sangkot sa same na senaryo. Opo. Sana mga magurang, kamo po Gabayan niya to ang satuya ng mga kaakian. Opo. Una-una po ang magurang satuya kay ning pwedeng isisi dahil sa siguro sa oras na alas 9 ning banggi pag nahiling ta na mayo pa sa mga kaakian ta sa harong ta suayam nga ni alas 7 o sa manok pigihiling ta na alas 6 yaon na nakatukdo na how about ang sa tuyang mga kaakian Yes. Mare na kung saan garo
dakulo na naman ang mga problema na sangkot ang sa tuyang mga minor de edad na kaakian. Yes, so kailangan talaga ng gabay ng ating mga magulang, ano. And Mari, before kita magduman sa satuya ng mga kuro-kuro or anuman sa tuya na topic for today, again, salamatunon po Mayor Esther Amor dahil sabi nga ni Mare, sa grabing kabisihan ni Ma'am Esther, nandyan pa rin, naalala niya ang aking birthday, Mare. Wow! Kaya pinadalhan niya ako ng through manay matet na di maano and Mapapasana all talaga ako. Yes. Rem Amor Fernandez, thank you so much po sa kamo pa po ang naghatod kan sa gift ni Ma'am Esther. Ma'am Esther, I love you. Yes, and then good morning, kay Ate po. Matet. Di maano talagang super napakasipag at saka si Rance Amor. Hello. Yes, and lalo na sa mga staff ni City Councilor Ate Tess Gonzales, talagang napakabait ng mga ano yan. Hindi ako nakakalimutan ni Ma'am. Yes, di mo sila makikitaan ng pagod Ma'am kahit Esther. mari pagod na. Pag may mga kliyente pa talagang nakangiti pa. Sabi ko, ang tuwan-tuwa naman ako kasi sabi ko, hala, naalala ako ni Ma'am, talagang tawag nito, 5 days ago na ang ano. Anyway, sabi nga ni huli man basta't magaling talaga. Pighabol talaga yan ni Ma'am. Dahil busy po niya si Ma'am Esther Amor, dahil sa last term niya gusto niya na magwalat kiligasiya sa City of Sorsogon. Sobra-sobra na. Dami na Yes. kung sa Yes. sa words na legacy. Napakarami. Lalo na ang sa tuyang ama kang probinsya ng Sorsogon. Yes, mamaya, Governor dami Bubay. nating pag-uusapan. Hindi tayo nagsisip-sip, Mari, ha? Hindi tayo nagsisip-sip, Hindi, ha? oh my gosh. Kasi hindi naman natin hindi tayo pwede mag-comparison or mag-compare. Talagang nandoon tayo nakikita natin kung ano ang takbo ng province and then kang city, no, under the leadership of Governor and Ma'am Esther Amor. Yes. And syempre, Mare, dire-diretso kita. And gusto ko munang pasalamatan ang gabos po, na lagi-lagi, hindi sagsasawa ang pagsubaybay sa satuyang programang Kaagapay sa Umaga. Mare. And gusto rin natin pagpupugay sa saro nato ng mga kaibahan di sa trabaho na kung saan super busy, pero sa hanggang ngunyan, sabi nga natin talagang minasaludo kami kay ning kagawad na ini, kang kagawad kang Katanagan Huban. Sa presente ng ngunyan na siya ay kagawad, si kagawad Joey Inalpe, na Yes. kung saan dire-diretso ang sa iyang programa na Pamimigay Pigigibo. ng mga cake Oo. sa mga birthday kang mga seniors. Isipon mo na lang na kay Nano, Saro na kagawad. Oo, kagawad sa Pero edad. nagigibo niya, yes. Sa edad na I think 32, pero mas in priority niya ang mga senior citizen na matauan, ning kaugmahan as in pagpadaba sa mga lola at lola. Sana doon na lang ako sa Katanagan, Mari, kasi senior na rin ako. Oo nga! Oo, enjoy sa 20%. Opo. Thank you so much, Mari, no? Ayan, saludo kay kagawad Joey Inalpe kang Katanagan Huban. Oo, kasi Mari, sa kaya kung totoo may lang. natitira pa tong Alam mo, kung siguro ko kung ngunyan ang barangay election, luwas na ini si kagawad, Joey. Joey. Oo, sana Sana panghirugan. and then sana makita ng mga tao ng mga taga Katanagan. Hindi natin inaano si kagawad Joey. Sana makita ng tao kung ano yung hindi yung Mari, hindi yung mga financial, kundi ano ba talaga yung nagawa ni Kagawad Inalpit ng time na ito na siya ang kagawad. Naalala ko siguro mga 1 year, na nag-usap-usap kami nito ni Kagawad Joey. Sabi niya, paano ang gagawin kung parang gusto niya na mag-resign? Oo. Wag. Sabi ko, why? Maraming umaasa. Sabi ko, ang daming umaasa sa'yo, lalo na ngayon. No? Yes. Kasi alam mo, Maria, 1 month ago na hindi pinirmahan ni President Marcos ang extension
ng barangay election. And I think correct me if I'm wrong, 2026 na po ang final na barangay SK, Hindi natin alam, Mari, kasi na-extend supposedly ngayong July na magkakaroon ng COMELEC ng free registration. Pero in-move po sa October, tama ba? Hanggang July next year. Pero hindi natin malaman, Mari, kasi paiba-iba. baka mamaya ay tuloy talaga na yan, wala na tayo magagawa. Pero napaka ng panahon. Kung sa panahon talagang maano na siya, kasi unang-una by October is election sa BARM. Yes, opo. No? Sunod-sunod sa mga kapatid nating doon. Muslim. So, antayin na lang natin kung ano ang magiging maging kakalabasan or ano ang magiging man ang resulta. desisyon, ready po tayo. Yes, ako nakahanda lang naman yan, Mari. Kasi sabi, ato kita. Ato kita. Fight kita. Sabi ba ni Kapitan Arlis Hanaban, fight sana. Yes. Ako inaantay ko rin naman kung ano after 2025 election, Mari, kung ano na si Kapitan Melvin Hainto. Yes. Kung saan na ba talaga pero siya. Pero daya ni Kap. Ng fiesta, parang si Buddy lang ata yung love niya. Saka ito si Kapitan na Hanaban. Arlis. Alin ba talaga? Hello, good saan? morning. No? Opo. No? Kasi yan ang mga dapat aanhin ng ating mga kababayan na yung talaga nakikita natin na may pagmakulog sa satuya ng mga constituentes. Opo. No? Kaya wag natin bilangin yung lagi na lang natin inaano is kwarta, money. No. Ano ba ang madadala ng isang barangay official sa barangay natin? Yes. Ano yung dinala, ano yung nagawa, at ano pa yung ginagawa, at mga ano pa yung magagawa. Yes. Yan, Mari, kasi ang hirap kaya ng pulo na lang tayo money tax. Hindi. Tingnan natin, ano ba yung mga nagawa. Mare, sabi ni Miss Angie, hello sa mga taga-Rawis, lalo na si Kapitana Dizen, good morning. And abangan niyo po ang Kainis Station, pupunta po dyan para sa feeding. Ayan. Sabi ni Miss Angie, daiman pamanhalata kagawa danti jata na senior ka po. Thank you so much. So, para lang siyang 42. 42 years old, 42 sa larangan ng anek. Senior citizens na po ako, ha? Para po sa kaaraman kang gabos, I'm already senior. Ma-enjoy ko na ang 20% and ang panunood ng zine. And shout out sa gabos na LGBT community. Mabuhay po, kamutabi. Yan. Okay, good morning, ma'am po. And thank you for watching Kabilin na De La Peña Tayam. And kaya Angie Sagar, sabi niya, Mari, morning, ma'am Edna Kaki Mansera, naka-speaker habang naglalaba. Wow, thank you. Tubig didi sa bakon. Ay, Maray, pakamutan ako nun ang tubig. Yes, pag sa bakon talagang sagana. So, grabe ang tubig sa bakon. Tsaka super lamig. At napakalinis. Oo. And of course, good morning sa ating BFF dyan sa Provincial Hospital, si Myra Bella. Hello, good Guevara. morning. Thank you Yes. for watching, amiga, And of course, dyan sa dati ang mga kailipang-iliba dyan sa Provincial Hospital, Mari. Si Ma'am Beth Matos, hello. Ang mga masisipag, mga Mary Andado, good morning. Yes. Mga empleyado kang Sorsogon Provincial Hospital, Mari, no? Sabi nga ni, maski pagal-pagal na, yaon pa rin ang Always pag-survey. na naka-smile. Correct. Iguman po, siguro ko pero di man po ninyo paggagabusan, ha? Kasi, ang trabaho po diyan sa Provincial Hospital, bako po yan basta-basta. Maski nga ni gusto mo nang umihi, di ka makaihi, Mari. Dahil Correct. talagang grabing trabaho. And of course, reminder po sa aga, sa mga padaba kong taga-Balete, igwa po kita kigigibuhon na deworming sa Bacon West Central School. Ngunyan, after po kaiyan, igwa pa po kita at the same time, feeding program. Kasabay po yan sa feeding niya to Chimerel. Yes. No? Dara po ang mga kaakianindo. Kilalagyan po. Para po sa aga, ready na po iyan. So, ayan, ha? And sabi ni Miss Myra Guevara, belated happy birthday Kagawa Dante. Ay, thank you so much, amiga. And good Thank morning you. kay Sir Dennis Borjal. Good morning pa-shout out sa padihon kong mabuuton, Kap Ricky Bulima. Ayan, good morning, Hello, Kap. Kap Ricky. Oo, good morning, And Kap. Long one time of no this see. day, Kap, mabisita po kami ni Dr. Bictea para po sa livelihood ng skincare. Opo. Bacon District ang target po So, namin na Niana Week po. Pero Kap,
Baka mamaya makapunta kami dyan, ha? Ayan, good morning kagawad. Bati para galing kay Chris Batika. Good morning dyan sa LJ Aqua Farm, Mare. Yes, oo, ayan. Thank you so much, LJ Aqua Farm. Sa mga hindi pa po nakakapunta, makaka-experience po na napakagandang nature. Yeah, nature. Visit lang po kayo sa LJ Aqua Farm. Ayan, yan. napag-aari po ni Mama Lucy and Joel Domitita. Yan ha. Yan po super ang ganda po dyan kung talagang gusto nyo ng super gandang ambience, Mare. Yes. Diyan lang po kayo, day and night, open po sinda. And good morning kay Kuya Buboy Gibara. Kung gusto niyo naman yung mga buto-buto nyo ay ma-exercise o pag gusto niyo ang kantahan at ma-relax, visit lang po kayo sa Gibara Disco House. Yes. Yan lang po yan sa Burabod. Yes. Po? Ayan. Good morning po. And sino pa? Baka may mga nakaligtan na naman tayo kasi Ang dami na natin, ka-start pa lang natin, Mare. Ang dami na talaga. Thank you sa gabos na dahil nagsasawang tumangkilik sa programang Kaagapay sa Umaga. Yes, kasi ganyan talaga tayo, Mare, no? Lahat binabati natin, and yun namang mga kailangan nating sabi nga ni Umawon, Mare, na nagigibo kita talagang para sa tao, talagang yaong kita sa pamo. Pag oras naman na medyo nagkukurukaturog, yaon man kita sa pagtapik, no? Wala po kita digdikipig pipili. Yes, and syempre sa gabos po nagsisilibrar sa indang kumpleanyo. Happy birthday belated and advance ngayon niya na July. And syempre advance happy birthday sa kuyang panganay si Kathleen Ledesma. Advance happy birthday anak. Opo. Okay, and good morning sa ating BFF kay Juneda Lurilla Noel, and of course Yes, sa kanyang Sir Noel, sister thank you. kay Marlene Juneda dyan sa Sitio Pawa, Barangay Balete. And sa gabos po ng mga taga Bacon District, and good morning kay City Councilor Danny Diladja, and of course kay City Councilor Bem Juneda. So, Mare, ano ang ating medyo meron tayong hindi magandang balita nitong mga Ito muna sa good days. news. Yes, good news muna tayo, and pagkatapos ng good news may merong mga hindi magandang pangyayari. Kang nakaaging July 4, Friday, kung saan ang sarong senior citizen, po ang involved digdi. Ayan. And ito na muna, programa ni City Councilor Mati Perdigon, nagpapadagos po. Libreng gupit. Ni City Councilor Mati Perdigon, nagpapatuloy. Ayan, dinayo ng grupo kang July 4 Friday ang Patricia Salva Delgado Memorial Elementary School kang Barangay Bulabog. Bulabog. West District para sa Balik Eskwela 2025. Nagpasalamat naman ang PTA President na si Genevieve Delgado, mga guro at mga magulang ng siring na programa ni City Councilor Mati Perdigon dahilan sa napakalaking tulong ito sa kanilang pamumuhay. Na kung saan halos sa lahat ng mga kaakian na nag-aaral sa Hisalba Delgado Memorial Elementary School ay nabigyan po ng libreng gupit. Hindi lang yan, Mare, mga estudyante, pati siya mga guro at mga magulang na naando na naghihintay sa kanilang mga anak ay nabenepisyohan din kan siring na programa. Yan, Mare, ang pinakamagayon. Sa Giraray, sabi nga ni, magayuno na kaisipan, magayuno na programa na kung sain dakulunon ang nakikinabang, Mare. Bako lang sa kasi sabi nga ni Permi, Mare, sa gupit pa lang niya, sabi yung tala is 60 or 70 pesos. ang estudyante, 100 ata yung mga sabi na natin adult. kung padagay natin is 50. Mare, kung 4 o 5 ang anak mo na gugupitan, ang laking bagay na yan, ang laking tipid na. Sana pangarugan ini kang gamos na mga elected officials. Dahil ngaya so gaya-gaya kita, kundi talagang ini ang dapat na maitao sa satuya ng mga constituentes, inilalo na ngunya na nag-iriskwela na. Dahil talagang sa Mari, dakulaon talaga ini natabang. Yes, and ini po na programa kan sa indong servidor dyan sa West District, City Councilor Mati Perdigon, talagang padagos, bako sana, nangunyan lang, talagang padagos yan, maski nga ni po, bakong weekend, nangunyan na naman na simana, dudumanon po ninda ang tugos,
Himaluto, and Salvacion West District. Talagang padagos po. Pagkatapos kang gabos na po na 60 na barangay kang West, West District, District, balik babalik naman dahil siguro maganda yan. 2 weeks humahaba ng mga buhok ng mga Maganda yan, Mare. kakian. Maganda Kaya yan. dire-diretso ang programa ni City Councilor Mati Perdigon. Saludo po sa imo, City Councilor. Dakulaon po ini, mismo ang mga kakaulay natong mga magurang na sobrang nagpapasalamat sa siring na programang pigtatao mo po. Sobrang pasasalamat daw po sa imo, dakulaon po nakabawasan ini sa inda. Yes. And Mare, ito pa ha. Good morning po dyan sa opisina ni Municipal Councilor Dandin Corsiga, dyan po sa munisipyo kan Bulan. Ay, Yes. opo, Nanonood and kay po sila Mayor ngunyan. Godola. Oo, si Venbin Chavez. Good morning po sa inyo dyan. Ini man si Mare, speaking of Dandin, kagawad Dandin na Corsiga, Mare, baguhan lang iniha si Antap Nature sa Wow, munisipyo kang congratulations Bulan. po. Pero Mare, ngunyan may mga programa siya na pigtatao ngunyan. Ngunyan, may mga programa siya na pigtatao sa mga taga-Bulan. So, hopefully, wala ki pagbabago, dire-diretso sana ini ng mga programa na ini ni Municipal Kagawad Dandin na Corsiga, dahil aram ko na saro ini na mahiguson na municipal kagawad ka na Bulan. Pero Mare, sa mahiguson, kung mahiling mo ini Mare, talagang inda lang. As in talagang super guwapo. Wow. And syempre, dyan po, kay Mayor Bobet Lee Rodrigueza, kang munisipyo kang Matnog, kung sa padagos, ayaw na, nagbabatog na mapakaray ang Matnog, Yes, ang maray na mapagayon. Matnog, Yes. mapagayon. And syempre, of course, dyan din sa Huban, kung nakaaging si Mana, na kung sa basa ta sa post mismo kang Mayor, kang Huban, Mayor Botox, na dadarakupon, Mare. Nag-start na sila, Yes, Mare. oo. Actually, anak kisarong si Mana ang palugit ang mga motorista na iwasan na iyan na pag muffler. Muffler, opo, na kung saan naman ay talagang napakabawal na malagyan ng muffler, gumamit ng motor na may muffler, lalo na pag gabi na super ingay, na disoras ng gabi. Ayan, maumpisa na sila ng kanila. And meron pa, nagpaaram na din, and nanawagan din ang Mayor Kang Huban na mabatog na po niyan na si Mana ang pagdakop sin mga buhi na ayam sa mga problema kang barangay ang mga buhi na ayam. Kung saan ngunyan mahiling ta po ako po buhay na nagpapatotoo witness na kadakulan kang mga pasyente ngunyan puro mga kinagat kang ayam. Hindi man po magahom ang satuyang gobyerno ang siring na mga injection kang tawag diyan ang anti-tetanus at saka anti-rabies. Tapos magagalit kasi bakit wala nang hindi para sa rin din yung po ng tapay nahuhubasan man. Kaya nga yung ingat-ingat yung mga nag-aalaga, Mare. And kung sakasakali man, sabi ko na natin, Mare, na tama yung sinabi mo, dagdagan lang natin, hindi po lahat ng oras mayroong gamot or may anti-rabies ang Sorsogon Provincial Hospital. And an RHU and an LGU. Yes, the RAHU and then ang mga local Government governments. unit, opo. Kasi Mare, sabi mo nga kanina, sa pagkadami-dami or sa kadinami-dami na nakakagat or ito yung nakakalmot ng pusa. Hindi mo dapat ipagwalang bahala yan. Yes. So, ayan. So, hindi po, pumunta po kayo dyan sa Sorsogon Provincial Hospital. Halos daan-daan everyday, Mare, ang nandiyan. Makikita natin na napakahaba ng pila para lang po magpa-inject ng anti-tetanus, then anti-rabies. Dahil sa mga mismo, alaga, pag tinatanong ko, sino, baka stray dog, hindi po alaga namin. Alaga nyo, pero hindi po natin kabisado ang kanilang mga mood ng ating mga alagang aso. And kung sakasakali man sabihin na, Mare, nila na, okay, wala ho tayong gamot, bibili po kayo sa labas. Naturalmente po yan kasi unang-una kung talagang gusto po natin na ma-injectionan or maano tayo ng anti-rabies, ma-inject, kailangan nating bumili Bumili sa labas. kung sakasakaling wala na pusa,
RHU and then sa provincial hospital. Kasi wag dapat walang bahala ang Yes. siring po na kinalmot ka mo kasi ang dami na pong senaryo, ang dami na pong naging biktima na kung saan meron na pong namatay dahil lang po sa rabies. And tandaan po natin ang RHU and ang Sorsogon Provincial Hospital, free po dyan ang anti-rabies. Unless, sabi nga na wala na, naubusan Ubus tayo. na dahil sa kadami-dami. Opo. So talagang tayo na maubliga tayong bumili. Pero sabi nga sa bayal na yan, Mari, tatlo dyan ang pwede ninyong tatlong tao ang pwedeng mag-share. So kung 900 pesos yan, tigti Times 300. Divide to 3. Yes. So tigti 300 each. So alisin po natin sa isip natin yan, ha, kasi minsan, Mare, dyan, makikita mo may nagpo-post, bakit may bayad. Naturalmente po, hindi lahat ng bagay And may ingat gamot, hindi lahat ng bagay laging libre. No? Kasi talagang nakakapos din ang mga gamot, lalo na sa anti-rabies, ang RHU, ulitin natin, and Sorsogon Provincial Hospital. Opo. And syempre, ingat-ingat din po tayo. Kaya wag natang isipin na porket alaga natin, hindi natin alam ang tantrum po ng ating mga alaga. Sometimes Ano kasi, po? ang akala natin, tapat na tapat sa atin yan. Mga yan, wala namang isip yan. Kaya kailangan, kahit nga anong paglalambing mo dyan, Mari, kahit anong kabait ng mga aso or pusa natin, dumarating din naman minsan tao din yan na minsan may araw na talaga mainitin ang ulo. Yes. Di ba? Paras din ang mga babae. Pag merong dalo, mainit din. Di ba naranasan mo yun, Mare? Correct, Mari. Good morning kay Tita Sonia Lariosa. She's watching. Thank you for watching. And kay Miss Mary Grace Dukog. Thank you for watching. Mare Grace, miss you. Uwi ka na dito sa Sorsogon. Ayan. Ang mga viewers natin ay malalayo. Ayan. Ito, nakasama ko to si kahapon. Ay, Sunday. Si Ma'am Sonia Lariosa. Ayan. Sabi ko kanina, Mare, bibigyan natin pansin yung nag-trending sa social media na isang senior citizen sa Barangay Bibingkahan is District. Nakakalungkot sa senior citizen babae. Nakita rin natin na medyo na ang katawan. Tapos hinihila ng tatlong lalaki na ang lalaki ng kanilang mga katawan. Nakakasad. Isang senior citizen ang persahang inaresto. Words na narinig natin dito, inaresto. Oo, sabi citizen arrest. Ang tanong ko nga, bakit criminal po ba yung matanda? Yun ang napakalaking katanungan. Hindi pa natin nakukuha ang side ng barangay dyan sa Bibingkahan. Opo, pero nakakasad, nasa harapan lang ng barangay hall, walang nagawa. Hanggang makarating. Oo, and in fairness, excuse me, kasi nakita ko nga rin yun, Mare. Sakali, sabihin na natin na may dalang tubo yung matanda. May dalang tubo, pero hindi po yata sa ganun paraan ang ninyo sa matanda. Irespeto sana natin, na wala na anuman sa kung ano man yung mga rasones ng side ng matanda. Sana natin, pinacify muna natin, Kasi sa ganung Mare, siguro ko lahat ng mga paraan pagdating sa magandang usapan, man yung ka-high blood, natin yan, mapapacify. The problem is, Mare, dumating doon sa punto na talagang grabe. Kasi ang tanong nga natin doon, halimbawa kayo po yung mga kay nanay, tawag dito, Mari, hindi naman sabi na natin nag-aresto or sa word kasi parang inaresto. Karapatan ba nung mga gwardiya na arestuhin ang isang matanda kung may nagawa man? Parang napakalaking krimen ang nagawa ng isang matanda. Para gano'n lang, citizen arrest. Tapos nakita mo yung kamay ng matanda na pinilipit sa may likod. Pwede nyo namang ihag or kasi napakalaki ng katawan, lalo na yung yung naka-stripe. O pwede mo namang ihag si nanay, pakalmahin kung ano man yung ginagawa niya. Hindi yung
pinipilipit yung kamay sa likuran. Sana Oo, kulang na lang linagyan ng posas. Mabigyan Opo. ng attention po ito para magkaroon din naman ng tamang yung And sana, Mare, kung sino man po yung presidente, Baska president sa Barangay Bibingkahan, sana mabigyan nyo na ng aksyon, yung ang karapatan ng matanda, nakakaawa. Tsaka yung minor de edad din, may, nakausap ko din yun, Mare, na isaro sa mga CSWD o pababae na bakit ka pinapasali yung minor de edad o baka makulong pa yung matanda. My God, kahit ako, lola ko, nakikita ko ang ganong sitwasyon, titingnan ko lang ba ang lola ko? Pababayaan ko lang ba? Kaya nga, ang tanong Oo. natin kasi dyan, Mare, dun sa part ng mga humuli, dun sa part ng mga pumigil kay Lola, sakaling sa inyo gawin yan, ano kaya ang magiging reaksyon ninyo? Although sabi nga natin hindi tayo one-sided, Mare, but the way I look at Hindi it, lang, yes, hindi doon lang. sa pangyayari, lalo na doon sa, kasi malinaw na Sa malinaw video. doon sa video, Oo, na nagsisigaw yung matanda. Aray! Oo. O, tapos may nagsisigaw wag nasasaktan yung matanda. Oo. Maririnig din natin citizen arrest. Ano, criminal ba yung matanda? Anong nagawa? Ito, kasi wala pa naman tayong hindi pa nato na-interview. Kung ano ang malalim na mga rasones Oo ng po. mga ng mga pangyayari na iyon, Marino, sana mabigyan natin ng mabigyan natin ng kalinawan. Kasi parang sa tingin ko naging ano bang tawag doon, parang yung pangyayari na yan is nakakaawa doon sa side ni Lola. Hanggang papunta doon sa barangay hall. Ng barangay Bibingkahan, kinakaladkad. Wala bang isang barangay official, tanod, na nakakita na sabihin sa wayin na, naman, dito kayo. Kasi I'm pretty sure pag nasa loob na ng barangay hall, na naandyan na po ang mga respetadong nating mga barangay official, kakalma yun. Kayo na sana nagpagitna doon. Hindi yung kinakaladkad na halos di na makalakad yung lola. Opo, nakakaawa. Kasi, sabi ko Amari kanina, ang lahat, nadaan sa magandang usapan. The problem is, masyado yung parang hinamak na yung pagkatao ng matanda. Nakakaawa. Kaya nga sana hindi yan dumating sa sa mga pamilya ninyo yung nangyari na yan. Sana hindi dumating kasi ewan ko lang kung ano ang Tsaka magiging doon naman sa reaction may ninyo. agency ng security. Opo, sana kung yon agency makausap natin. Para malinaw po kung yung pero open naman po dito sa amin and sa Kasi side naman ng sabi nga natin, matanda Mare, pag gusto niyo. Oo, may hawak man na tubo si Lola. Hindi yun ang kaya. paraan. Tsaka hindi kaya ng isang matanda na parang ang katawan ng matanda patpatin na rin, sorry. Nagmula lang yata tsaka ang yan. lalaki ng katawan nyo, 3 kayo. My gosh! May mga inarin kayo. Oo. Nagsimula lang yan, Mari, dahil doon sa nakalagay na sa nakalagay daw na ito? Bakod. Na binakuran yung Andun na lupa. na tayo. Pero No, sabi nga, ang tanging makakapag lang yan po, ang makakapagbigay ng desisyon, ang tamang korte. No? So, kung ano man po yan, sana hindi tayo naging mapangahas na masasabi ko nung makita ko ang video na yan. Talagang umiiling-iling ako kasi naawa ako na sumisigaw yung matanda ng aray-aray ang kamay ko. sabi ni Ma'am Angie, may ina mambaga kita, irespeto taan senyor, aram niyo si Tia Karing, nakakaistorya man kimaray, si Tia Karing, saro sa panduwa, na ina ko naman nasa bibingkahan ako, wara ka mo hirak, warang karapatan, Warang warang karapatan siguro ang mga security guard na bagan warang training. Kung lola ko ito, badaw da ko matugot na harampangong kita sa namati ko lain na nakukulugan ang mga gurang marauton sa nasabuot ko. And anhapot po dyan, Ma'am Kaki, hain ang mga barangay officials sa time na ito. Yes, I think alas 2 po ng hapon, maaga pa, pero meron, I'm pretty sure merong mga barangay official dyan sa barangay Bibingkahan at napakalapit harap mismo. Ni isa wala tayong nakita na awatin man lang ang ginagawa ng 3 malalaking yung mga security.
Opo. Adele, good morning kay Ma'am Adele Blaso. Good morning everyone. Ayan, kung sa mga gusto pong magpaganda, magpa-relax po, visit lang po ka sa Derma Pure Aesthetics. Ano po, clinic dyan na matatagpuan sa Tugos, West District. And good morning kay Tess Dino Ariola dyan sa Sitio Lipak sa Barangay Balete. Good morning Chuk Martin, good morning Cha Aguying, and good morning sa Gabus po na yaon mo niya nagmamati sa Satuya. Yes, and good morning kay Papa Harold na nanonood dyan sa Barangay Cambulaga. And sabi ni Ma'am Sonia Lariosa, I will be discuss it in our board meeting today sa Regional Bicol Federation of Senior Citizen of the Philippines, and will file legal action to those who are responsible in that incident. I thank you so much, Ma'am Sonia Lariosa. Inisaro sa, I think, President at si Ma'am Sonia, ano po, ng Senior Citizen. Kung ano man yung Bicol karapatan, Federation, Mari, Regional. kung ano man yung dapat na makuhang Hustisya ng ng, matanda. yes, Gawin natin. opo. Kasi ako senior citizens na rin ako, Mari, diba? And calling the Alam nyo yan. attention, ang Basca President ng Barangay Bibingkahan, sino po ba? Baka matulungan mo ang isaro sa mga member mo ng Basca Federation Senior. Labas na, kasi tayo, Mari, labas na tayo doon kung ano man ang ugat ng ang pinagmulan ng Dito na yun, I'm sorry, ng pangyayari dito na lang yun. tayo Doon tutok. tayo nakatutok gaya sa Kung ginawa papaano ninyo nyo sa matanda. ano ang karapatan nyo arestuhin. Opo, ang isang matanda. Isa bang ito si nanay ka ring isang may nagawang kriminal o ginawang para ganun na lang ang ginawa nila? Yung pumilipit ay yung umano sa kamay ni Lola, doon ako nainis eh. Sana ako hindi ko naman huwag dumating sa punto na bumalik sa pamilya nyo yan. Kasi maawa na hindi kayo naawa. Sabi ko nga lahat ng pwede nating pag-usapan sa mahinahon na paraan. Hindi yung gayon. Matanda na yan. Although, sabi yung na may hawak na kung ano pa man na panlaban. Nakita ko parang hindi naman yung makampas. Diyos ko, may pardon. Oo. Pero Hindi kung yun. pilipitin nyo ang kamay, oh my gosh. Ay, sabi ko nga sa'yo, Mari, tama sila. Kung lola ko yun, ay, Diyos ko, Yun magtago nga, ka sa pinanggalingan nyo. Parang tinulungan ng apo. Ang sabi naman ito ng isa sa ng staff ng CSW, diba? Correct me if I'm wrong, na bawal kasi yung oo nga, dahil minor de edad, baka makulong pa yung ito lang lola. mga taga SWD. My God. Okay, hindi natin sila kinukontra. Pero sa ganong action, kung nandoon na lola ninyo mismo yun, anong gagawin Titingnan nyo? lang? Oo, kakanta ka Sabi ko, ngayon anong pangalan ng pumunta dyan na CSWD na staff? Oo. Hindi yun. At Wala tinatakot pa, yung matanda. Mari, wala tayong kinakampihan. Open po kayo rito, tumawag or sa susunod namin na Open po programa, ang aming programang or kung po Nakagapay. pwedeng pumunta po kayo dito, maimbitahan namin kayo para at least yung side po ninyo mapakinggan ng tao. Kasi live po tayong napapakinggan, napapanood worldwide. No? Sabi nga natin, ulitin ko ulit, wala ho kaming alam kung ano man ang ugat ng o ang pinagmulan Yes. ng away na yon. Dito lang, sa No? Dito lang tayo tututok sa ginawa ninyo sa matanda. Gaano ba ang kalaking kasalanan ng matanda? Gaano? Sana nirespeto natin. Kung gusto ninyo na irespeto kayo ng tao, respetuhin ninyo yung matanda. Sabi ni Sir Buboy Gibara, igwa baga child abuse, nano daw kung igwa man senior abuse. O ayan. And sabi ni Tito Sonia Lariosa, kaki focal person liaison officer of the Regional Bicol Federation of the Philippines. I'm sorry, sabi ko kanina, President, focal person liaison officer po si Tita Sonia ng Regional Bicol Federation of the Philippines. Ayan, sana po Tita Sonia, matulungan po natin itong isang senior citizen dyan sa Barangay Bibingkahan na kung saan pangalan ay si Lola Karing Dulot. Opo, kasi nakakawa na hindi lang yung pati mental magkakaroon yan. Opo, saro na lola na may maintenance na napakarami. Hindi lang yun, Mari, ha? Ang isa dyan, itong 16 years old na sabi mo nga yun ang mahirap kasi nakita ng actual. Actual na nakita ng 16 years old kung ano ang ginawa ninyo doon sa lula niya.
Di ba mga taga CSWD? So dapat ipatawag ninyo, maano siya. Hindi, sabi nga noon, nakausap ko rin yun na 16 years old, parang tinakot pa. I don't Hindi, know kung dapat ganyang nga nun, words na sabi, makukulong ka, sabi sa lola, kasi pinapasali mo, pinayagan mo. Ang sagot naman nito, ng 16 years old, sabi, bakit? Titingnan ko lang ba ang lola ko na gano'n ang ginagawa? Siyempre, aawat yun. Dapat sa mga... Hindi nga nakaawat yung mga barangay official. Dapat kung sakali magtutuo yan, Marino, paging mga taga CSWD, mga friendship natin ang nandyan. Yes, opo. Baka pwede po ninyong matawagan or makuha or makontak yung 16 years old na maano natin, ma-comfort. Kasi mahirap nakatatak yun. Nakatatak yung Mari. Kahit anong gawin natin, 16 years old yan. Baka mamaya, Mari, every time na naalala niya yan, ewan ko lang ha. Yes. Ewan ko lang. And So, kung tama yung sinasabi mo, Mari, regarding dito, sabi nga natin, wala tayong wala tayong personal na galit or personal na ano sa mga taga CSW because ang mga taga CSW is lahat natin yan friend. Yes, and thank you so much. Galing ako doon kahapon sa mabilis na action. Thank you so much. And thank you, Sir Haji. Opo, thank you so much. And then, I forgot ang pangalan nung nag-assist. Ano po. Thank you sa inyo. Oo. Ito sabi ni Mary Grace Duco, Kuya, congrats Kuya Carlo at sa buong team nyo. Sila ang nag-champion sa basketball San Vicente. Ayan, congratulations. Okay. And sabi naman po ni Miss Angie Sager, amo baga Kuya Boboy Gibara, dapat talaga may senior abuse man, hamak mo, diit pa, piripiton ang kamot ki Maray, so mga nag-action ki arog ka ito. Ano daw kung so ina nindoan iarog kaan, ay Jesus ko. And ito man may nagsusuriyaw duman, Mare. Oo. Dahil kung maano lang so nagsusuriyaw. Ano? Na nakukulugan ang gurang. Oo. So, hindi ko talaga maubos kaisip na araw ka ito sa nangyari sa matanda, no? Kasi ako, sabi ko nga sa'yo, my heart belongs to the senior because senior citizens na ako, Mare. At saka ako rin, may mga magulang tayo, may lolo't lola tayo na sa ganong edad, talagang mahina na. Oo. May maintenance, may karamdaman na rin. Oo. Again, paging doon po sana sa lang mga- po yung naka-stripe na mama, kinupo mo na lang ni dili simpinirepit mo ang kamot. Oo. Wala kaning karapatan irugon sa to ang saro na matanda. Hindi ka makabuwa. Tabi, sir, because Ito, nasa hindi video. nagsisinungaling ang video. At alam natin, ang dami ng chat sa atin mga taga-national, mga taga although si Miss Barbie Imperial, Barbie, isa ro na artista na nag-comment na rin and may mga kaibigan din tayo sa national na nasa agent na mga nag-comment naman. Kaya nga biglang napasugod si Tita Sonia sa bibingkahan ng Sunday dahil tinawagan na rin po siya sa region. Ewan Sana ko lang mabigyan to ng pansin. Humanda kayo pag si Ma'am Esther na ang gumawa ng aksyon. Diyos ko, kilala ko si Ma'am. Hindi yan na gaganon ninyo yung matanda. Kasi sabi nga natin, Mari, wala ho tayo again. Wala ho kaming pakialam kung ano ang pinagmulan ng gusot. Ang sa atin laang is yung ginawa ninyo sa matanda. Sabi ni Miss Angie, ang federation kang senior citizen dapat ma-aksyon ng tabi inaasap. Ayan, ano po? So, marami nakakita noon na sabi nga natin na hindi lang yung national, international pa. Dahil ibang-iba talaga yung nangyari na yun. Ang security agency is GA Premier Security Agency. Buboy Igwa Protection ang mga senior under Republic Act 11350. Yan. So, yan papairalin natin ang Republic Act ng Senior Citizens Law para at least mabigyan ng hustisya ang ginawa sa matanda. Kasi Sa tanong ni Sir Buboy Gibara na dapat din meron din ang senior citizen. Ito po ang kasagutan ni Ma'am Sonia. Ayan, Sir Buboy, may protection ng mga senior citizen 11,350 yan. under the Republic Act 11350. Ayan. Ayan. And siguro at this time, mga kagapay sa umaga, maghahanap buhay po muna tayo. Huwag po kayo maglilipat at magbabalik pang programang Kaagapay sa Umaga. yes. Buena Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga.
Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon, kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Are you in need of compassionate and expert medical care? Look no further than GSAC General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAC General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAC General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency medical services, X-ray, ECG, and laboratory services, newborn screening services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAC General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAC General Hospital Incorporated is located at Purok 5, Barangay Road, Balagor, Sorsogon City. For inquiries, you may visit their official Facebook page, GSAC General Hospital Incorporated, or call their cell phone number 0970-311-7306. GSAC General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. If you're looking for a place to stay, come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starboard Inn located at Alegre Street, Barangay Burabod, Sorsogon City, or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549864. Gubat St. Anthony Cooperative is a multi-purpose cooperative offering a wide array of savings and loan products. GSAC offers high-yielding interest rate for savings for education, retirement, time deposit, affluent youth savers, and regular savings accounts. GSAC also offers financing services for businesses, agriculture, private and government employees, marketing, medical, housing, and many more. GSAC also offers allied services such as GSAC Mart, GSAC Hotel, and GSAC Diagnostic Center. For your medical needs, we have GSAC General Hospital Incorporated. To help you in your agricultural ventures, we have 222 Agri-Industrial Corporation. Visit the nearest GSAC branch now. GSAC, the keeper of your trust.
Need a hotel? GSAC Hotel is a perfect option when you are on a budget. Nice room, new and modern. The prices are great. Very good option to stay if you need a good and simple hotel. They have air-conditioned rooms with free Wi-Fi. They also have fantastic family room, all of which deliver the perfect blend of home and hotel. GSAC Hotel is located at corner Luna Candol and Quezon Streets, Gubat, Sorsogon City, beside the GSAC main branch. Call them at 0930-1398-007 or at 0965-150-7477. Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Ayan, magbabalik po ang iyong kagapay sa umaga at syempre kasama ko man giraray si Maring Dante. Yes, ayan ang aming pagbabalik, no? Mare, medyo na bumalik na tayo sa dati kasi medyo na high blood tayo doon. Nakaka-high blood naman talaga, Mare, yung sitwasyon Oo, kung nakita niyo ang ginawa ng tatlong security guard, opo. Ang marahas na ginawa ninyo sa matanda. Yes. Tandaan ninyo yan, Diyos. Parang walang mga magulang. Ayan, ito po bibigyan muna nating daan. Andiyan, nakikita natin sa screen. Ano po, ang Art Exhibit Malaya 2025. Ano po, calling all artists. We are inviting a passionate and talented artists to be part of Malaya Art Exhibit 2025, a celebration and creativity and freedom happening at SM City Sorsogon from July 21 to August 21, 2025. This month-long exhibit is organized by the Elite Maharlika Eagle Club and Elite Maharlika Lady Eagle Club in partnership with IBP Sorsogon Chapter and Enraso Arts and Paint, proudly showcasing original works under the theme of contemporary social realism, abstract art, etc. The word Malaya is based on the artist's own interpretation. Malaya, pumili o gawin ang gustong artwork. This is your creative space, no limits, no boundaries, just freedom to express. Artist mechanics, you may submit 1 or 3 original artworks. Categories, contemporary, social realism, abstract art, other. You can join 1 or 2 or all categories. Medium, any medium or mixed media. Size, maximum of 2 by 2 feet per artwork. Format, artworks must be neat and ready to hang with nylon string or hook at the back. Sculptures are welcome. We'll provide the pedestal or table. Works on paper must be framed. Canvas work may remain unframed. Registration fee is 500 only via GCash. Additional note, old or new works are accepted as long as they fall under the 3 categories. For frame works, we recommended having it done early to give your frame and yourself enough time. Set fair pricing, not too low, not too high. A 50% commission applies to every artwork sold. Promotion and sales will be handled by the organizing team. Artists must provide a certificate of authenticity for each artwork submitted. Increased July 2025. 5 p.m. located second floor in front of Miniso SM City, Sorsogon. Let's make this a powerful showcase
of local artistry and expression. For inquiries and registration, just message us directly here on Facebook or contact 092-665-739828. Be part of this movement. Express, exhibit, and be malaya. Ayan, galing po. Kailan ba yan Opo. mangyayari, Mali, ulit? Sa July 21 to Saan? August 2021, 2025. Diyan lang po sa SM. Ano po? Sa harap ng Miniso. Ayan. Second floor ng SM. Ayan. Gabos po invited. Calling all Ah, ah. artists ng Sorsogon City. Kung ano ang ating pwedeng ipagmalaki Yes. sa pag-uukit. Mhm. Artista. Okay. Ito naman po sa lahat po ng mga women's. Oh, wow. Calling all women's organization in Barangay Buena Vista West District. No? Buena Vista or Salvacion? Salvacion na Salvacion. West District. I'm Yes. sorry. Good morning kay Kapitana. Calling all women's organization in Salvacion West. I think ito ay para sa nagdadangadang ninyo na kapiestahan this coming August, no? To join the second, ayan, iniimbitaran po kamo to join the second edition of Mrs. Silhig 2025 at Salvacion West District, Sorsogon City. First come, first serve for 15 women's organization candidates. Kaya ano pa, magparehistro na. Huwag niyong maliitin ang mga mommies. For general guidelines and mechanics, number one, must be member of the women's organization of Barangay Salvacion. Shall be represent. 2, must be a bona fide resident of the barangay. Number 3, must be a mother of at least one child. Number 4, married or not married. Number 5, endorsed by the barangay or women's organization through a certificate. Prices will be Mrs. Silhig 2025. Ayan. Ang ganda, no? Mrs. Silhig. Mrs. Silhig. I think ito ang talaga nila product. Ano? Silhig. So, Kala ko yung Mrs. Silhig, yung mga street cleaner na babae. No. Hindi. So, ang first price or ang Mrs. Silhig 2025, ang price po is 7,000 na tumataginting. Wow. 7,000 pesos. The first runner-up, 5,000 pesos. The second runner-up, 3,000 pesos. Ang third runner-up is 2,000 pesos. Fourth runner-up, 1,500. And of course, kung walang uuwing luhaan, Mare. May So, mga ang galing ng consolation, may mga yes. consolation prizes para sa mga non-winners, no? 1,000 and many more corporate and minor awards for the People's Choice Award. Yan. Wow. Ayan, sali No? na, ano? Oo, pa? Magmadali. Pumunta na kayo sa Yun inyong pala, mga... ang kanilang hanap buhay or product ng Salvacion, yung Silhig. Yan. Ang pagkakarinig ko sa'yo kanina, ano yun? Mrs. Silhig. Silhig. Kala ko yung mga street cleaner na No. ano. I'm sorry. Kasi ipopromote nila, Mari, kung Yes. ano yung kanilang produkto produkto. na nandyan. Yes. Ang ganda. At least, di ba? Ngayon pa lang Barangay Salvacion West is Silhig. Ayan, yan. Siyempre, good morning kay Kapitana Tita Diskitado. Diskitado. Yes. Okay. Tama okay. ba? Yung Good Kapitana. morning. Ayan. Good morning po, Good Kap. morning. Ayan. At eto naman, naka natin sa post ni Mayor Botox. Kauna-unahang flag raising ceremony ng lokal na pamahalaan ng Huban sa pamumuno ng bagong alkalde is sinagawa kahapon, araw ng Lunes, Hulyo 7, taong kasalukuyan, sa Huban Municipal Hall. Flag raising ceremony, pinasinayaan kasama si Mayor Botox Surhel Blanquesa Fulleros sa kanyang maiksing talumpati. Inihayag ng alkalde na simula ng pagbabago para sa istorya ng bagong paninilbihan. Kaniya ring hiningi ang suporta ng bawat empleyado at mga namumuno sa kada departamento na pagtulungan ang lahat ng mga gawaing pamahalaan para sa mas maayos at matinong serbisyo na higit at mas nararapat para sa lahat na hubangnon.
100% namang dumalo ang mga miyembro ng Sangguniang Bayan sa pamumuno naman ng Vice Alcalde Felipe Guausa. Ayan, sana matapos na ang politika sa bayan ng Huban. Mag-start na tayo ngayon. Move Tapos on na rin. And Pag Kasi- magkaisa na po tayo kasi ang inaano natin dyan is mapagsilbihan natin ang ating mga kababayan. Kasi mahirap pag meron po tayong dinadala. Kaya kailangan move on na po tayo. Ayan. Hindi tayo tumulad kina Mayor Amor, si Mayor Esther. Anuman ang position mo, saan ka man na position, nandyan siya. Hindi niya iniipit kung halimbawa yung 1 million na ano man. Yes. Talagang binibigay. Binibigay. Ano man Kaya nga, kulay, meron pa. walang kulay. Oo. Kasi ang kagandahan kay ma'am, kasi iniisip niya ang kapakanan ng kanyang mga constituents, lalo na sa mga barangay, ang mga remote areas, Yes. na gusto niya mapaganda. Kasi sabi nga, bago siya umalis, may legacy siyang iiwanan sa Sorsogon City. No? So, ayan po, thank you so much, amigang Marife Realoyo. Yes, good sa morning, gift, Migay. again, sa birthday gift ko, ha, amiga. Thank you so much. Huli man daw basta't magaling. Laging pigahabol. Saya. Ayan. And good morning Thank you kay so Ate much, pa. Luz Kagiya dyan sa Barangay Kabidan. And of course, nanonood ngayon ang ating kasamahan, si Eva Harding. Yes, Miss Eva Fognit. Papa. Ayan. Nanonood siya ngayon. So, ayan. Ayan, basahin natin, galing din yan sa post ng MPS Bulan. Good morning kay COP Bibat. Yes, ito naman, Mari, medyo nakakaiyak naman ito kasi sabi nga makikita mo talaga ang mga Filipino na anuman ang posisyon natin sa lipunan, no? Yan man ay nasa piitan, lalo na yung ating mga pulis na sabi nga may mga iskalawags, pero hindi lahat ng pulis iskalawags. May mga pulis na napapabilang sa gayaan, pero ang karamihan po niyan is may mabubuting kalooban, Mare. No, parehas dito ngayon. Again, thank you so much, Mayor Gordola. Yes, Mio Gordola. Ng munisipyo ng Huban. Bulan. Okay. And sa buong municipal councilors, no? And of course, dito sa ating pinagpipitagang police station, MPS ng Bulan, si Colonel Bibat. Yes. No? Papa. Kasi ito po hiling ng isang ama na nasa custodial facility para sa mga anak, binigyang katuparan ng kapulisan. Binigyan ng katuparan at kulay ng kapulisan ng Bulan Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Virgil B. Bibat, Chief of Police, ang munting kahilingan ng isang person under police custody na kasalukuyang nasa pangangalaga ng kapulisan para sa kanyang 2 anak na nag-aaral. Bagamat siya ay nasa custodial facility or nasa nasa kulungan in short, dahil sa kaso na kanyang kinakaharap, naging babaw pa rin ang pagiging ama nito matapos hilingin sa mga kapulisan na sana'y mabigyan ng mga gamit pang eskwela ang kanyang mga anak na nasa baryo. Dahil dito, hindi na nagdalawang isip pa ang mga tauhan ng nasabing stasyon at agad na binigyang katuparan ang kanyang hiling. Nitong nakaraang Hulyo 5, 2025, pinapunta ng inyong kapulisan ang mga bata ng person under police custody kasama ang kanilang nanay upang iabot ang mga nasabing mga kagamitang pang-eskwela. Lubos ang kasiyahan na nababanayad sa mata at mukha ng mga anak nito na siyang naging prioridad ng Bulan MPS upang mapagbigyan ang kahilingan ng ama. Mahigpit man sa pagpapatupad ng batas, ngunit may konsiderasyon pa rin sa kapwa. Maraming salamat po sa mga stakeholders na walang sawang tumutulong at sumusuporta para sa mga aktibidades ng Bulan MPS. See? Yan. Ito, Mari, tingnan mo, may pusong nandyan pa rin sila sa pagpapatupad ng batas, Mari, ha? Pero nandoon pa rin yung pusong mamon. Di ba? Yes. Bakit itong mga kapulisan na to, nagagawa nila ito na, yung isang nakakulong sa kanila, na pagbigyan yung kahilingan. Yes. No? Pero kayong mga security guard, naku, Diyos ko, hindi ako makamove on, Mari. Bakit yung ginawa yan kay Lola? Bakit?
Bakit? Napakalaking katanungan yun. Bakit? Di ba? Kasi congratulations, Alin. Again, bumalik tayo Yes, sa bulan. saludo po, saludo po tayo, PNP, good Yes, deeds. sana Opo. pa marisan po kayo, Colonel Bibat, ng marami pang kapulisan, ng, kumbaga is, yung ginawa po ninyo dito sa inyong nakakulong, na talaga namang yung ama, kahit nandoon sa kulungan, ang iniisip pa rin niya ang kapakanan ng kanyang mga anak. Yes. Sana pamarisan po kayo, bulan MPS. Saludo po kami. Oh, yes. And speaking po of PNP Good Deeds, gusto rin po naming pasalamatan. Opo, kasi saro sa mga kindness warriors po namin, ng Kindness Station, na kung saan alas 9 ng gabi ay naplatan, pauwi na. Galing po kasi kami, may activities kami noon. Nasanay po ang aming presidente. Good morning kay Sir John Barquilla, na isa-isahin ang aming mga volunteer na kung nakauwi na, nasa GC namin nagchat na naplatan sila papuntang Bacon sa Rawis. Isa rong aling pulis, opo, si Ma'am Michelle, hindi pa po nga namin nakuha pero nagchat na po si ang PPO, Michelle Hubilo. Doon daw po sa kasiguran nyo na-assign, pauwi din po yun, galing duty, mag-isa rin, nakamotor. Talagang pinilit niya, bumaba siya para matulungan po ang aming kindness volunteer para po ayos yung motor pauwi. Maraming salamat po sa iyo, ma'am. Ang ganda ng ganyan, Mare. Aling pulis, hindi namin nakuha kung anong rank niya. Opo. Anyway, thank you so much po sa inyo. Mag-isa rin siya pero hindi siya pumayag na masiguro na ayos ang kaligtasan po ng dalawang bata. Sana ganyan tayo lagi. Po, si magtutulungan. newly grad po naman yun, inawardan po, binigyan po ng parangal po ng certificate ng Kindness Station, kaya nagkaroon kami ng get together. Si Winnie Di Pasupil dyan sa Rawis. And thank you so much po, Ma'am Michelle Hubilo. Opo, sarong policewoman po ng PPO. Oo, ayan ha. Pero na-assign daw po yan, hindi po ako sure, correct me po if I'm wrong, ng Kasiguran MPS. Yan, napakabuti ninyong mga pulis, Good no? morning kay Mayor Ems. Napakabuti ninyong mga pulis. Pero kayong mga security guard dyan sa bibingkahan dyan sa no trespassing na yan, ewan ko sa inyo, kapag gigigil kayo. Hindi talaga makamove on, Mare. Kasi kawawa ng senior citizen, babae pa Yes, naman. opo. Senior citizen na rin ako. Ano ba? Yan si hello Sister Rose Orchid Yeah, sa Houston, good morning. Texas. Good Good morning morning. Sister Kaki and friend Dante, lahat ng taga-subaybay ng kaagapay dyan sa Sorsogon, Philippines. Ayan, good morning and ingat kayo dyan, Sister, miss you dyan sa Houston, Texas. And of course, good morning po dyan sa Barangay Usiaw, kay Mila Dukdokos, Mare, sa aking friendship, sa ating Bibi, Beshi. And of course, dyan sa Barangay San Chanineo, sa Barangay San Juan, kay Kapitan Apoy, Barangay Santo Domingo, Barangay Rawis, Barangay Santa Cruz, kay Kapitan Inoy Derilo. Yan. At syempre ang programa ito hatid sa atin ni City Councilor Tess Amor, City Councilor Mati Perdigon, City Councilor Renalyn Duca, City Councilor PJ Rabanilla, and City Councilor Bem Juneda, City Councilor Mati Perdigon kang West District. And syempre ang programa ito hatid sa atin ni Kap Sami Rialuyo kang Barangay Kabidan, Kapitan Lalaine Aninipot kang Barangay Burabod, Kap Arles Sanaban kang Pamurayan West District, yes. Kap Melvin Hainto kang Barangay Balogo. And of course, Kapitan Rick Abulima kang Barangay Balogo Bacon, kay Kapitan Ubo Latosa. And of course, nagabos po naman kang Barangay Captain kang Bacon District. Good morning. Good morning kay Dr. Thea Pineda kang Westix Institute of Technology dyan sa Tugos West District. And of course, Mara, thank you so much po sa empleyado po kang Bank of the Philippine Islands. Napaka-friendly po ninyo. And of course, ang mga taga SSS na kung saan kahapon, Mari, ako'y pasa ng aking Loan. Hindi naman, Mari, ng aking retirement. Yan, speaking of SSS, sana naman po, wag lang po tayo dyan. I'm sorry sa inyong opisina, lumabas naman po kayo. Bisitahin nyo yung mga establishmento, nakawawa naman po yung mga employer po na kinakaltasan ng kanilang mga employer para mahulugan ng SS pero hindi rin po hinuhulugan.
Maraming magpapaabot sa atin na ilang buwan na silang kinakaltasan, pero nung pumunta po sa opisina nyo, wala po silang hulog at hindi po sila enroll. Hindi ano yon. Kasi ang kailangan nilang puntahan nila, alam mo kung alin, Department of Labor and Employment. Dole. The Dole. And then ewan ko kung meron ditong ano bang tawag dito, may isa pa dyan, Mari, na kailangan maano nila yan. Kasi ang dapat ma-concern dyan is ang Dole. Kasi lahat ng mga departments ay lahat ng mga establishment under kayo ng Dole. Yes, meron ako dito lista kasi may mga nagchat-chat sa akin. Bali, 4 po ito mga establishmento. Susunod pag hindi pa ito na papaano na natin, ngalanan ko na dito. Kawawa naman ng mga empleyado nyo, kinakaltasan nyo. Matapos yung pakinabangan. PhilHealth and SSS. Naku, Mari. Pag gayaan, Mari, naku, hindi natin yan titigilan. Oo. Naku, Paging naku. sa Dole. Opo, sana po mapansin nyo po ito. Ba't mapasyalan yung mga establishmento na ito? And then kayo rin na nagreklamo. Dapat pumunta kayo ng Dole. Hindi po pwede yung mga ginagawa ng mga ganyan na basta tayo api-apihin. Correct. Hindi pwede. Naku, Diyos ko, another na naman kayo nakakainit na naman kayo ng ulo, ha? Correct. Gusto nyo kayo na lang lagi ang tulungan. Paano naman yung mga empleyado ninyo? Yes, oo. Kinakaltasan ninyo, tapos Hindi ginagawa. naman niya Naku! binabayad. Utang na loob, oo. Naku, wag ninyo Tayo ang antayin galit na na ang galit. bunganga ako naman, ha? Dalawang bunganga nito ni Mare. Ayan, mga kagapay sa umaga, wag niyo pong kalilimutan ang susunod na programa ni Mr. Sauro Amistoso, ang Ora Mismo. Yes. Ayan, maraming salamat po sa isang oras na subaybay, sa lahat po na mga tumatangkilit at hindi po nagsasawa sa programang Kaagapay sa Umaga. Sa maraming salamat po. Ito po ang iyong lingkod, Kaki Mansera. Orgulyo ko ang makapaglingkod sa Indo. Yes, ito naman po si Kagawa Dante Jata. See you on Thursday, same hour, 7 to 8 a.m. Dito po lang po sa Bicol TV. Sorsogon. Babush and God bless us all. Buena Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon.